Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tatlong mga cryptocurrencies daw na kailangan nating iwasan sa pagtitrade dito sa paparating na linggo. Kaya yan, 3 cryptocurrencies to avoid trading next week. Kaya yan, bago po natin kilalanin yung tatlong mga cryptocurrencies na yan, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi rito ay the cryptocurrency is naturally uncertain and volatile, but specific events may increase uncertainty and volatility for specific cryptocurrencies. From a risk management perspective, avoid trading under extreme uncertainty. Extreme uncertainty may improve traders' overall results. In this context, Bitcoin World selected 3 cryptocurrencies to avoid trading next week due to higher risk on the horizon. Kaya ayan, ang Bitcoin World ay sila raw po yung namili sa tatlong cryptocurrencies na ito na dapat daw po nating iwasan sa ating pagtitrade dito sa paparating na linggo or next week dahil sa meron po silang mataas na risk or panganib. Yan, sabi rito 3 cryptocurrencies to avoid trading next week due to token unlocks. Kaya yan, yung dahilan daw po sa tatlong cryptocurrencies na ito kung bakit kailangan nating iwasan ang pagtitrade sa mga ito ay ito po ay dulot ng kanilang mga token unlocks. Ayan, kapag meron po silang in-unlock na token ay yung plano po nila dito ay mukhang ita-dump po nila ito. Ayan, sabi rito ay amid events that generate uncertainty and volatility, token unlocks often massively impact prices by increasing the circulating supply. Kaya yan po ang epekto ng mga token unlock. Pinapalaki po nila ang yan, malaki po or matindi po yung impact nito sa kanilang presyo sapagkat ang nangyayari po rito ay lumalaki yung circulating supply ng isang token. Nadadagdagan po yan. At yung nagdadagdag po sa kanilang circulating supply ay yan po yung nanggagaling sa kanilang pag-unlock sa token. At syempre, kung pag lumalaki yung supply, ay syempre natatalo yung demand. Kaya bumabagsak yung kanilang presyo. Therefore, 3 cryptocurrencies to avoid trading next week are due to token unlocks. Kaya yan na nga yung dahilan kung bakit natin iiwasan yung tatlong cryptocurrencies na ito next week. Dulot po yan ng kanilang pag-unlock ng kanilang token. For the next 7 days, crypto projects will unlock $338.42 million worth of tokens. Kaya yan, ganito po kalaki yung yan, 338.42 million po yan ang ma-unlock raw sa mga crypto projects na ito. Ayan, in particular, Aptos or APT, The Sandbox, Sand, and Cyber Connect or Cyber will unlock 98.9% of it for a total of $334.74 million worth according to Token Unlocks app. Kaya yan po yung mga tatlo na mga crypto na magsasagawa ng kanilang token unlock. Ayan, si Aptos, si Sandbox at saka si Cyber Connect. Yan, kaya 98.9% po yung kanilang i-unlock at yan po ay nagkakalaga. Ayan, pinagsama-sama po yung kanilang token na i-unlock ay umaabot po yan sa $334.74 million. Kaya ang laki. Yan, ito po si Aptos or APT, massive token unlock on February 11. Yan, isasagawa po nila yung kanilang pag-a-unlock sa kanilang token dito sa February 11.
Ayan. First, Aptos has the largest unlock in dollars, expected on February 11. Its vesting contract will release 24.84 million APT, worth over $221.59 million by press time. Kaya ayan, itong si Aptos yung may pinakamalaking i-unlock na token. Ayan, sapagkat umaabot po sa 24.84 million na APT yung kanilang i-unlock. At yan po ay magaganap sa February 11. Bukas na po yan kasi February 10 po ngayon. Kaya yan, kung pag yung 24.84 million na APT na ito ay ang katumbas po niyan ay higit 221.59 million dollars. Notably, investor and core contributors will receive the largest part, summing up to over $180 million of liquid assets. The total unlock will increase up to circulating supply by 7.3%. Kaya ayan, laki. Aangat yung circulating supply ni Aptos ng 7.3% dahil sa maidadagdag na token na ito galing sa kanilang pag-unlock. At ayan, ito naman po si Sand at saka si Cyber. Ayan, next week. Sabi po rito ay the other cryptocurrencies to avoid trading due to token unlocks are the Sandbox and Cyber Connect. The former will release 205.59 million Sand. Ayan, in worth $95.18 million. The latter 2.36 million Cyber is worth $17.97 million. Kaya yan naman po. Itong si sunod na may malaking amount na i-unlock ay itong si Sand, the Sandbox. Ayan, yung kanyang ilalabas po na tokens ay umaabot po ng 205.59 million na Sand token. At yan po ay nagkakalaga ng $95.18 million. Dito naman kay Cyber Connect ay meron po siyang i-unlock na 2.36 million na Cyber token. Yan naman po ay nagkakalaga ng $17.97 million. Both unlocks will increase their circulating supply by 9.2% and 15.9% respectively. Kaya yan, mas malaki yung maidadagdag sa kanilang circulating supply. Itong si The Sandbox ay aangat yung kanyang supply or lalaki ng 9.2%. Samantalang si Cyber Connect ay ayan, mas malaki po, 15.9 yung itataas ng kanyang circulating supply. Specifically, the Sandbox will unlock its token on February 14 and Cyber Connect on February 13. Kaya yan naman po yung mga specific dates kung kailan mag-a-unlock itong si The Sandbox at saka si Cyber Connect. Itong si The Sandbox ay ngayong paparating na February 14. Samantala itong si Cyber Connect ay dito naman po sa February 13. Essentially, the receiving entities could take this opportunity to dump the unlocked tokens on the market. Kaya yan na nga. Ang posibleng mangyari po rito ay pwede pong yan, yung mga nakatanggap po sa mga tokens na ito na na-unlock ay may posibilidad po na kanilang ibabagsak ito sa market. Ayan. This would inevitably create huge selling pressures for these cryptocurrencies, affecting their prices and diluting their holding values. Kaya yan, kung pag ganyan po yung ginawa ng mga natanggap sa na-unlock na token na ito at kanilang ibinagsak sa market, ay magdudulot po ito ng selling pressure. Yan, matinding selling pressure po yan. Kaya babagsak po yung kanilang presyo. On the other hand, speculative price action could also make these tokens increase in price in the short term. In this scenario of high speculation and uncertainty, investors should avoid trading the three aforementioned cryptocurrencies and wait for further developments. Kaya yan. Dahil po sa may posibilidad na idadump po ng mga nakatanggap sa mga na-unlock na token na ito, yan, ang laki pa naman. At mataas po talaga posibilidad na ito ay kanilang ibebenta sa market.
At yan po yung dahilan rito kung bakit kailangan daw na iwasan natin yung tatlong mga cryptocurrencies na ito. Kasi mataas po ang posibilidad na ang mga ito ay babagsak. Kaya yan po ulit si The Sandbox, yan, at saka si CyberConnect, at saka sino nga ba ulit yung nauna? Si Aptos. Ayan, si Aptos. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.